Hey mga brods, alam ko nga, ito pong SMB ay pinalitan na ang kanilang import kung saan ito na nga si Torren Jones, ang 6'9", dunker, high flyer, and scorer na import na mga kabrods. Pero may iniisip kasi ang SMB mga brods, if ever man matalo pa ito pong Beermen sa kanilang mga susunod na laro, mga kabrods, baka nga hindi na import ang problema. Sinasabi nila, baka coach na, mga kabrods, diba? Sa long hour meeting nila, tapos biglang natalo rin naman sa Rain or Shine, tapos tinambakan pa. So, para saan pa yung overtime na meeting nila? Kung tatambakan lang din, hindi sana pinagpahinga na lang nila yung mga sarili nila. So, ito na nga mga brods, kapag natalo pa ang SMB dito, ay dito na nga papalitan nila ito pong si Coach George Gallant. At ang kanilang ipapalit, ang winning coach ngayon ng LaSalle Green Archers, ito pong si Coach Topex Robinson. Yes mga brods, matagal na ito pong si Coach Topex na naru-rumor dito po sa SMB. Kahit nga last year pa nung nagkampiyon ito pong LaSalle Green Archers, ay gusto na nga nilang offeran ito pong si Coach Topex Robinson. Pero ang problema nga lang nila ay ang taas kasi ng offer ng LaSalle sa kanya. Ngayon nga diba, LaSalle versus UP na naman, 1-1 na ang serye kung saan ang ganda nga ng nilaro doon ni Kevin Kiambao. Pero ito na nga mga kabrods, ito po kasing si Coach Topex, alam natin na great tactician coach ito mga kabrods. Talagang gusto niyang manalo every game. Nagagalit din ito kahit papaano mga brods, dahil syempre every game counts mga brods. Ganyan dapat ang mga mindset katulad nito ni Coach Topex Robinson. Kaya diba, biglang lakas yung LaSalle Green Archers nung nandyan siya. Dati naman parang laging kulelat lang din naman ang LaSalle dito sa UAP. Pero nung dumating ito pong si Coach Topex, ay biglang naging championship contender na ang LaSalle Green Archers. So ang LaSalle nga ay alam naman natin mas better ang lineup ng SMB kaysa sa LaSalle. Pero kung ito pong si Coach Topex, kung mahawakan pa niyang SMB, siguro nga mas lalakas talaga lalo ang Beermen. Kung makikita nyo sa rotation ng LaSalle ngayon, ang ganda. Halos lahat din kasi maski bench ginagamit ni Coach Topex. Hindi lang siya nagfo-focus sa kanyang mga first 5 players mga kabrods, kung saan talagang ginagamit at mina-maximize niya yung mga skills ng mga players neto. Well, ganyan ang magandang coach. Kaysa naman kay Coach George Gallant nga daw, maski nga superstars ay binabangko neto mga kabrods. Kaya ito pong si Coach Topex ang isa sa mga minamata ngayon ng Beermen. At alam naman natin, nakaka-champion nga lang din ito last year. Ngayon, inaabangan natin siguro nga kapag nag-champion pang LaSalle ngayon against UP Fighting Maroons mga kabrods, baka dito na talaga nila ligawan at offeran ng malaki ito pong si Coach Topex Robinson. Kapag ito po kasing SMB ay matalo pa, pinalitan na nga yung import tapos matatalo na naman, syempre obvious na yun, baka sa coach na talaga ang problema mga brods. Kaya dito gagalaw na ang Beermen. Hindi rin kasi nila makakontak yung Coach Tab Baldwin mga kabrods, dahil bali-balita gustong bumawi no next season sa UAAP. Dahil kulelat na ang Ateneo ngayon. Kaya ito pong si Coach Topex na alam natin galing din naman ito ng PBA, ng Phoenix Super LPG. Di man nag-work yun kasi yung mga players noon pinagtete-trade na maski superstars, diba? Kaya hindi na nagustuhan ni Coach Topex yun. Well, gusto rin ni Coach Topex yung malakas din na lineup mga kabrods. Maski nga hindi ganun kalakas ang lineup, napapa-champion niya katulad ng LaSalle na galing kulelat to champion team mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, worth it ba na ito pong si Coach Topex ang kunin ng Beermen, ang champion coach ng UAAP? Kaya komento mo na opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na ang first game ng Barangay Nebra San Miguel versus NLEX Road Warriors mga kabrods. Well, ang dami na lang inabangan dito, lalong-lalo na ito pong si Jet Roy Rosario. Doon yung umagito ng mga fans dyan sa Ninoy Aquino Stadium mga kabrods. So ang ganda ng laban first to second quarter dikitan lang, after kasi ng first half 42-43 lamang pangang NLEX Road Warriors doon. Pero dito na nga mas uminit ang Barangay Nebra San Miguel sa third quarter, dahil dito na nila tinatambakan ang NLEX, dahil grabe rin naman kasi ito pong si Stephen Holt at ang ganda rin naman kasi yung rotation ng triangle offense ni Coach Tim Cone. Kaya lahat ng locals dito nag-aambag mga kabrods. 78-66 kasi after ng third, kaya dito na sa fourth quarter bumanat na ng bumanat ito pong si Holt and
and Justin Brownlee. Kaya sa huli, ang first game ng Ginebra panalo against NLEX Road Warriors 109-100 mga kabrod. Stephen Holt 26 big points, siya ang best player dito. Brownlee 24 points, Aguilar 15 points, Amici 13 points, Troy Rosario ang kanyang debut game 9 points, Thompson 8 points. Abrento 6 points pa nga lang Watkins naman sa NLEX 27 big points, Bolick 18 points, Alas 14 points, Policarpio 13 points. Ito na ang pinakainaabangan ng Ginebra ang debut game na ito po ni Jetroy Rosario. Nagtala ito ng 9 points, 7 rebounds, and 3 assists mga kabrod sa loob ng 30 minutes na playing time. So alam natin medyo mababa yun sa 30 minutes tapos 9 points ka lang. Pero ang pinaka-importante naman talaga kasi yung manalo ka. Pero may 7 rebounds din naman. Ito pong si Jetroy. And yung mga highlights din nito hindi rin basta-basta mga broads dahil sinusugod din niya yung Watkins, yung import ng NLEX. So maganda rin ang pinakita ni Troy sa kanyang debut game sa Ginebra dahil pinakitaan din tayo neto ng bilis sa paint, footwork talaga rin sa ilalim, tapos rebounding skills ni Jetroy Rosario dahil mataas-taas din naman tumalon ito pong si Jetroy. At isa ba dito, nakita nila at naramdaman na nila yung help ni Troy Rosario sa ilalim, lalo na't may katulong na at katuwang ito pong si Japet Aguilar. So maraming ang dinumag talaga ito ng mga fans mga broads before and after the game. Talagang yung suporta nila lubos na lubos dito kay Troy Rosario dahil syempre sa tagal-tagal ba namang rumors, eto na, nakasuot na siya ng Ginebra jersey at naglalaro pa at nakuha pa yung unang panalo ng Ginebra. So inaangaan talaga ito pong si Troy Rosario, talagang siya ang yung mata ng Ginebra fans ngayon. Pero aabangan natin sa mga susunod na laro ng Ginebra mga kabrods kung magtuloy-tuloy ang best game neto. Pero para sa akin sapat na rin yan kahit papano. Pero para sa akin mga brods, medyo nakukulangan lang ako sa puntusan ni Troy Rosario dahil 30 minutes ang binigay sa kanya. Pero di rin naman natin masisisi si Jetroy dahil ang play kasi ni Coach Tim Cone ay para sa lahat, hindi lang naman para sa isa. Kaya 9.7 rebounds and 3 assists, not bad na yan mga kabrods dahil panalo rin naman ang Ginebra. Kaya dito natin masusubukan sa mga big teams na makakalaban ng Barangay Nebra San Miguel like mga TNT, SMB, and yung Hong Kong Eastern mga kabrods, yung guest team ng PBA ngayon. At syempre biruin mo kung magsabay pa yan sina Troy Rosario at Jamie Malonzo, diba? Tapos gumaling pa yung Isaac Go. So mga kabrods, maganda yung magiging future rotation ng Barangay Nebra San Miguel. Talagang nagkataon lang puro injured yung mga key players sa ilalim nila. Kaya itong 6'7" na ito pong si Jetroy Rosario, malaking boost ito sa Ginebra at nakita nyo rin naman mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba yung debut game ni Jetroy Rosario, sapat na ba yun? Nakukulangan ba kayo? Or pwede na para manalo ang Barangay Ginebra San Miguel every game? At alam ko naman may ibubuga pa ito pong si Jetroy gaya ng ginagawa niya sa Blackwater Bossing. Kaya komento mo na ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our related highlights yun lang. I'm out.